Bakit ba? Para kasi karamihan ng magic nangyayari sa closed door meeting ng bicameral committee. Ano ba yun? Bakit ba siya closed door? Kailan ba nagsimula ito? May batas ba nagsasabi na bigla nilang iibahin, pwede nilang biglang ibahin yung mga budget allocation nang hindi mo alam kung sino bang nagsabi nito at bakit, ano ba yung dahilan? Parang sa akin parang labag sa demokrasya yung closed door na bicameral committee meeting. So batas ba ito? Paano nagsimula yung ganitong magic? Yung BICAM kasi, governed by their own rules yan, no? Rules ng Kongreso yan. Wala akong alam na batas na nagsasabi na gano'n. Pero ang hindi maganda rito, nasa open hearing yung usapan, no? May mga committee hearing, may mga public hearing, at nag-approve sila ron katulad ng PhilHealth, binigyan daw ng 53 billion. Pero pagdating sa BICAM, biglang naging zero. So mas powerful pa yung BICAM kaysa sa mga hearing kung saan openly pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Pero pagdating sa BICAM, sila na lang nag-uusap. Yan ang hindi maganda. So lahat sila kasabwat. Yun ang sagot. Other questions? Magandang umaga po. Rafael Busano po sa ABS-CBN. Para po kay Prof. Magno, ma'am, nabanggit nyo kanina na 80% ng mga sales tax ay dapat mapunta po sa PhilHealth. At yan yung subsidy. Pero kung sakasakali ma'am pong ma-untake si Pangulong Marcos, magkano po sa tingin ninyo, kung hindi niya kayang ibigay yung 80%, magkano po sa tingin ninyo yung pwede, doable, at patuloy na makakapagsuporta sa pangangailangan ng kababayan? Actually, yung estimate po natin ngayon ay around 70 billion. Itong dapat na subsidy. Hindi po siya 80%. Actually, if you look at my math, around 40% of the budget because it's 80% of the 50%. So 80 times 50% is 40%. Medyo yun yung nilagay sa text. So 40% po yan. At actually, hindi pa po yan sapat yung subsidy na binibigay ng gobyerno para i-cover yung mga premium na pangangailangan ng PhilHealth. In fact, ang original proposal ng PhilHealth na budget ay 170 billion pesos for this year. Tapos nasundan nyo yung deliberation sa House of Representatives. Ang standard na premium po per individual dapat ay 6,000 pesos. Pero doon pa lang sa pinropose na budget ng DBM for PhilHealth, nagkaroon na ng hupus-hupus doon Kasi tinabada ng government yung counterpart niya from 6,000 per head to 5,000 per head. Tapos 3,500 per head ang premium for 4-piece. No? So doon pa lang, nakita nyo na talagang plano ng gobyerno na talikuran yung responsibilidad niya sa subsidy na to. Ang nakakalungkot, sabi na maraming pera ang PhilHealth. Alam niyo po, kung susundan natin yung language ng batas dito sa PhilHealth, responsibilidad, ilipat yung subsidy na yan kasi naaayon yan sa batas. Paglipat sa PhilHealth at pakiramdam pa rin nila sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, ano po ba ang dapat gawin? Dapat i-refund tayo ng mga nagbayad ng premium. Kung feeling nila, nabibigay na nila yung servisyo na deserve natin, i-refund yung premium ng mga mamamayan. Hindi po pwedeng kuhanin yung subsidy na yan at ilagay sa mga programa katulad ng AKAP. Dahil malinaw na sa batas na yung subsidy na yan para sa PhilHealth. At pag nalipat yan sa PhilHealth, dalawa naman pwedeng gawin. Palawakin yung benepisyo na natatanggap natin o ibaba yung premium na binabayaran natin. So whether maraming pera yung PhilHealth o walang pera yung PhilHealth, wala pong excuse ang gobyerno kung hindi ibigay talaga yung nararapat na subsidy. So isa din po yan sa mga tatanungin natin pag pumunta tayo sa Supreme Court. Dahil ang paniniwala po natin ay hindi maaaring amyendahan ng GAA yung mga specific laws natin. At malinaw po yan sa Syntax Law at sa Universal Healthcare Act yung sources of funds para sa PhilHealth.